ang kanilang presiding officer. At ang lumilitaw nga pong pangalan ay si Cheese Escudero. Ayun. Well, okay naman yan. Okay yan. Ako, para sa akin, basta abogado na mag-preside yan, talagang imposible po na hindi abogado o maging presiding officer pag impeachment court, sapagkat marami pong questions of law dyan na hindi po talaga pwedeng pagdesisyonan ng Senate President kapag hindi siya abogado. At Yan. mukhang unconstitutional naman kung kukuha ka katulad ni Senator Kiko Pangilinan na siya daw nung una, di ba, nung hindi pa nag-shake up, siya daw yung impeachment manager para magpayo. Doon na sa Senate President na noon ay si Tito Soto. Sabi ko, parang unconstitutional. Malabo yun. Dapat ang nagro-rule yung presiding officer based on his or her own knowledge. Sabi ko, mali yun. At saka, ang pinakamali dyan, si Kiko Pangilinan. Bakit? Kayang ko yun eh. O, di ba? Hindi naman, hindi sa ayoko nang minsan na nunumbat o na namimintas ng aking kapwa abogado. Pero mahina pong talaga. Si Senator Lacson, paano? Di naman abogado si Senator Lacson eh. Hindi, kung gusto niya magpresidente siya. Ay, wala naman. Di ba? Nagtumakbo na nga yan. Tumakbo ng presidente. Wala nang chance. Di ba? Natalo na. Pwede naman. Lahat na po naman ng tao, basta nasa edad ka, natural-born Filipino ka, able to read and write, nasa konstitusyon naman po ang kwalifikasyon sa pagiging Pangulo. Ayun. Basta meron ka noon, kahit nga ako, pwede akong tumakbo kung gusto ko. Kaya lang, bakit? Di keng ko yung mangyayari. At naman ako tatakbong presidente, di olat ako. Ay, Oo. grabe. Di ba? Anyway, mabalik tayo sa impeachment. Okay naman po yun na mag-elect ang impeachment court ng kanyang sariling presiding officer. Kung yun ang rules, kasi binibigyan naman ng saligang batas ang Senado ng kapangyarihan na gumawa ng sarili niyang rules sa impeachment. Ngunit, yung manner, yung proseso sa pag-amyenda ng rules ng impeachment court ang medyo para sa akin ay questionable. Para sa akin po, anyway, majority na naman sila para wala nang maging question, ay dapat po ay pagkaupo na nila bilang impeachment court, pag-constitute na ng Senado bilang impeachment court, doon na nila iamyendahan ang rules on impeachment. Kasi para sa akin, opinion ko lang naman ito, iba kasi yung Senado as a legislative body bilang Senado as an impeachment court. Kaya nga may sariling sumpa yun eh. At saka kita mo, pagka sila impeachment court, naka-robe sila. Meaning to say, they are discharging, well, not totally judicial functions, pero parang quasi-judicial. Bakit sinasabi mong political ang impeachment o sui generis o walang katulad. Hindi siya korte, hindi siya piskal, hindi siya kung ano pa man, it's something that's unique. Walang kaparis. Yan, oo. Ganun pa man, siya ay hukuman pa rin with all the powers of the court, of a court, di ba? May jurisdiction, merong rules of procedure, suppletory pa nga yung rules of court, may rules on evidence, may order, may presiding officer, may mga senator judges, merong mga testimonya, may powers of contempt, may subpoena powers, etc., etc., etc. Yeah. If that will happen, kawawa ang taong bayan. Bakit? Kasi si Sara nga ang gusto nila, tapos pipilit natin yung ayaw nila. Yun, ibang usapan na naman yun. Yun ang problema. Hindi. Well, ibang usapan yun kasi talagang may proseso naman talaga for impeachment. Ang sinasabi ko lang, isaayos sana nila. Alam nyo, para sa akin, kaya pinilit na nila ng special session na nagsinungaling na naman ang Pangulo sa atin na sinasabi niya, ako'y tumatawag ng special session kasi gusto kong gawin ito, gusto kong gawin ito, gusto kong dapat talakayin yung ganitong bill, di ba? Kag special session kasi, di ba, adjourned ang ating lehislatura sa ngayon. Pag nagtawag ng special session ang Pangulo, siya ang nagbibigay ng dahilan, gusto kong gawin ito, gusto kong gawin. Alam niyo may mga dahilan na inilagay doon ng Pangulo sa pagtawag niya sa special session. Ano naging dahilan? Hindi, may sinasabi siyang gusto daw niyang ipasa itong mga ganitong bill, etc. Wala namang naipasa eh. Yun nga. Wala namang ginawa. Ginawa lang talagang excuse para mag-reconvene ang Senado habang ito ay
adjourn at magkaroon para mabigyang sa isa yung pagtawid ni Senator Joel Villanueva. Yan. Ayan. Kaya yun ang nangyari dyan. Niloko pa tayo eh. Palagi na lamang tayo niloloko nitong administrasyon na to. Walang tigil na pagsisinungaling at pangloloko. Pero attorney, pag ganyang niloko tayo, ibig sabihin, considered sila? Di ba, niloko tayo, alam natin niloko tayo. So what will happen to that? Ay, hindi. Yun ang ginawa nilang excuse at nag-session naman at nag-reorganize. O, di ba? Yun na talaga yun. That's it. Pansit, kumbaga. That's bad. Oo. At ang katulad ng sinasabi ko, ang lagi po nang nakakalimutan tuloy Aha. na ating dapat tuunan ng pansin yung number 1, yung tinatawag na floodgate. Yung flood control Flood scandal. control. Alam Wala nyo, na. hindi, Parang- binubura nila yon kasi nakaturo yung mga daliri ng mga kababayan natin direkta sa Malacanang at sa mga kaalyado ng Malacanang. Kaya pilit nilang binubura. Pero, mark my words, pagkatapos ng ilang buwan, maaalala na naman yan ng ating mga kababayan. Bakit? Pag minalunod. Yun! Oo. Pag nagkaroon ng Ayun, dyan tag-ulan, naman tayo nagre-react sigurado, yan. Lalabas at lalabas na naman yan. Pag nagguba ang mga bahay, mga Pag wala na bumaha, naman, paulit-ulit. lumubog ang mga sasakyan, lumubog ang mga bahay, umabot ang baha ng hanggang Pag bubong. nangamatay na tayong Yun, lahat. maaalala Yan. na naman yan. Kaya kawawa kayong nasa administrasyon. Hindi basta-basta malilimutan yan sapagkat ang paalala niyan ay tuwing tagbagyo at tag-ulan. Yeah. Bakit daw si Win Gatchalian ang parang namaniobra ng majority sa tulong ng Malacanang para maging Senate President? Okay, ito ang aking analysis diyan. Ito ay base hindi lamang sa haka-haka kundi sa fact na matagal ko na pong kaibigan ang tatay ni Win Gatchalian at yung bawat takbo sa Senado ni Win Gatchalian ay tinulungan po natin yan mula sa pool pa lamang, yung una pa lamang. Ano? At even before that, ay nakakasama ko na si Win Gatchalian, nung congressman pa lamang po siya. Yan. Medyo close po kami niyan. Kaya ito po ang aking unbiased at walang kulay ng politikang analysis. Okay? Unang-una po, ang premise natin, si Win Gatchalian po ay talagang may ambisyon yan na maging Pangulo ng Pilipinas. At, eto I wish to emphasize, wala naman pong masama na mag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas kung talagang ang kagustuhan mo lamang naman ay maglingkod sa bayan. Wala pong masama ron. Marami naman pong nag-aambisyon maglingkod sa bayan. Wala pong masama ron. Marami naman pong nag-aambisyon sa Posisyon na yan. pagkapangulo ng Pilipinas. Okay? At in fairness sa mga Gatchalian, hindi lamang si Win, kundi si Secretary Rex at si Mayor Wesley na sila po ay naglingkod na rin in several other capacities. Naging mayor, naging congressman pa, lipat-lipat sila ng pwesto. Wala naman pong masasabing bahid ng corruption sa kanila. At kung meron man noon na sila ay nasangkot, ay na-clear naman po ang kanilang pangalan. So, wala pong masama ha. I wish to repeat, wala pong masamang mag-ambisyon ng Pangulo. Alam nyo, maraming mga bata di ba? Pagka lumalaki pa lang, sinasabi ng mga magulang nila, sana maging presidente ng Pilipinas, lalo na kung tama, medyo tama. bibo, di ba? Yes, Wala yes. pong masama. Di ba? Wala pong masama ron. Wala Okay. yung sama. Kaya naman po, of course, because of political exigencies, yung paiba-ibang sitwasyon, di ba? So, naging congressman si Win, naging mayor, ngayon naging senador, maganda naman ang ranking niya bilang senador, maganda naman ang trabaho niya, focused, dedicated. Siyempre, lahat naman ng senador, actually, ito, wala namang masamang sabihin, halos lahat ng senador, meron niyang tinitingnan niyan kung paano makadiskarte na baka sakali na maging Pangulo. Bakit? Sapagkat kapag senador ka, hinalal ka ng buong bayan, ng buong bansa, di ba? Yes. Hindi ka tulad ng gobernador.
di ba? Doon ka lamang sa probinsya mo. Yung congressman, doon ka lamang sa distrito mo. Yes. O mayor, syempre, doon ka sa bayan mo, Opo. etc. Mm-mm. Kaya alam nyo, nagulat nga ako nung kay Pangulong Duterte, mayor, naging Pangulo. Ang mayor ng Maynila nga, pinaka malaki. At, well, hindi na ngayon pinakamalaki in terms of population. Iba na yatang lungsod, Quezon City na yata, o whatever. Yung mayor ng Maynila, walang mayor ng Maynila na naging Pangulo. Parang sumpa yata yung pagiging mayor ng Maynila. Parang nangarap lang. Oo, nag-umpisa yan, as far as I can remember, kay Villegas. Yan. Nag-ambisyon niyang maging presidente. Meron pang jingle yan, natatandaan ko nung bata ko. Kay Villegas, kami. Kay Villegas. Kay Villegas, kaming lahat. Bago meron doong, he's the man that we want president of our land. Kay Villegas, kaming lahat yon. Hindi naging Pangulo. Si Lacson, hindi si Ping ha. Opo. Yung si Mayor Arsenio Lacson. Yon. Kaya lang namatay. Di ba? Biglang namatay sa Hindi pa Shelbourne rin. Hotel. Sabi nga nila, died in action. Ewan ko kung anong ibig sabihin ng died in action, ano? Pero iwanan na natin yan. Chismis yan chismis. Okay. O, si Mayor Lim, tumakbong presidente, di ba? Natalo. Mayor Walay ng Maynila. din. Si Isko Moreno, tumakbong presidente, natalo. walay din. Okay, anyway, balik tayo kay Senator Win. Maayos namang tao si Win Gatchalian. Wala namang bahid ng korupsyon. Hindi naman sinasabing tumanggap ng maleta o kahit anumang pakinabang sa gobyerno. Gustong magpresidente. Ngunit, yun nga, sabi ko, nagkakaiba-iba ang political situation. Pumasok ang mga Duterte, di ba? Nag-iba ang equation. Naging Vice President si Sara Duterte na 32 million plus votes. Mas malaki pa sa boto ni Pangulong Marcos Jr. Okay. 'Di ba? Although di ba, sabi nila sa kasaysayan daw ng Pilipinas si Pangulong Marcos Jr. ang may pinakamalaking boto. Hindi. Boto, 'di ba? Ayan. 31 million Oh. boto. Ano man sabi ko? Maling diksyon. Hindi, siyempre medyo minsan Bisaya, sasamid tayo Ikaw naman Ayan na. Anyway, Ayan na. yun. Siyempre, gusto pa rin niya. Tinitingnan niya ang sitwasyon. At kapag nakakausap ko nga si William, na matagal ko nang kaibigan, more than 25 years. Oh, grabe. Laging sinasabi, maganda ang record ni Win. At saka magaling yan. May training sa education, sa achievement, pwede. At I agree. Pwede naman talaga. Kanya lang, siyempre, ang Pangulo po is a question of nationwide popularity. Yeah. By the way, ang aga naman, happy 1K viewers agad. Wow. Palakpakan, Thank mga you. kasama. Yes. Thank you po sa inyo lahat. Okay. So, gusto magpangulo. Kaso mo nga, ayan, sa 2028, kasi graduate na siya ng 2028, di ba ga? Opo. Yes, Oo. yes. Ang frontrunner, syempre, ay si Sara Duterte. Ngayon, fast forward dito sa kaguluhan sa Senado. Di ba si Tito Sen nga ang Senate President. Opo. Bago nagkaroon ng shake-up, nakapasok yung majority ng 13 na grupo ni Senator Cayetano na naging SP nga si Senator Cayetano. Ngayon, in the shuffle ng gulo, yung controversy, sinabi nila, di ba, biglang lumitaw, si Senator Win Gatchalian ang mukhang acceptable to all. At talaga naman, si Tito Sen kasi medyo polarizing, yung kanyang stand doon sa impeachment, na sabi niya, di ba, kung ano-anong sinasabi na pwede daw hindi sundin, etc., legal luminary, chuchu-chuchu, One Ball University, naghanap sila ng ibang kandidato. Ngayon, ang move dyan, siguro, politically motivated ay ganito. Tingin ko lang. Ito, ano na po ito, conjecture o ano lang to, yung haka-haka. Parang Elvis Presley, di ba? Haka-haka, burning love. Di ba? Haka-haka, burning love. Ganon. Ayan, sige na. Ang tingin ko, kung ang Senate President ay si Win Gatchalian at magkakaroon
ng impeachment trial at somehow mapupull off nila na ma-convict si Vice President Sara Duterte. Siyempre, pag convicted ka sa Senate impeachment trial, matatanggal ka sa pwesto, hahanap sila ng kapalit ngayon na Vice Presidente. Oh. At ang laging next in line, kasi ang line of succession, halimbawa, may mangyari sa presidente, kahit sinong presidente, hindi natin sinasabing gusto Opo. nating may mangyari kay Pangulong Marcos Jr. Meron Ha? agad-agad. O, halimbawa, Okay. kahit sinong presidente, halimbawa si President A, may nangyari sa kanya, ang papalit ay si Vice President B. Pag may nangyari naman kay Vice President B, halimbawa, sabay silang may nangyari sa kanila, Opo. ang papalit po ay Senate President, then Speaker of the House. Yan, okay? Yun na yun. Baka ang kanilang diskarte ay kung mapapatalsik nila si Vice President Sara Duterte at maghahanap ng kapalit Aha. bilang Vice Presidente ay logical choice yung Senate President because kahit constitutionally speaking, yung Senate President ang next in line. Ayun. Yan. Baka yun ang diskarte ng grupo ni Senator o now Senate President Win Gatchalian. Ayun. Baka